Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Ikinukulit o pagpuputol-putol ng tinapay. ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no? Come and make me whole. Breathe on. O yan, lahat po nang may tanong. Lapit na po. O brother, between. Yung pinakamagandang tanong, may premyo. Opo. Ayun, kapatid. Dito po tayo. Ayun. Yung lahat ng gustong magtanong ay tumano po dito. Ang tanong ko po ay, Hindi pa malayo. sa pagbabalik ko, pagdating ba yun? Ano po? May nabasa kaya ako sa Bible na sabi ng Panginoon Jesus ay, huwag mo akong hipuin. Na hindi pa ako nakaparoon sa Ama. At tapos ng ilang araw, napahipon na siya. Ako ito, hipuin niyo. Anong papasok sa ating isipan nun? Yung isa, sabi ko, pag humipon, bakit napahipon? Anong ibig sabihin? Kaya ba nakarating na drama? Kaya sila napahipon? Okay, yun po ang katanungan. Question na yan, maganda nga yan. Ang tanong ay huwag mo nang hipuin kasi hindi pa nakakarating. Ngayon ay sige, hipuin na niyo ako. Andito yan sa Juan 20:17. At sinabi sa kanya ni Jesus, ayan, huwag mo akong hipuin. Siguro mas maganda, basahin natin yung 16. 1:20, chapter 20, verse 16 at 17. Para malaman natin yung talagang kahulugan. 20, 16 at 17. Ayos ang Bible software na yan. Alright. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumingon siya. At nagsabi sa kanya, sa wikang Hebreo, Rabuni, nang ibig sabihin ay guro. Sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin hanggat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit paroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, at ako ay akyat sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. So yan, hindi siya nagpahipo, di ba? Huwag mo kahipuin, hindi pa ako nakiat sa Ama. Pero pagdating dito sa Lucas 24, tignan niyo ha, Lucas 24:39. Lucas chapter 24, verse 39. Hindi pa rin siya nakaakyat sa langit yan. Hindi pa rin siya nakaakyat sa langit yan, mga kapatid. Ayan. Ayun. 24:39 ng Lucas. Sige, kapatid. Kaya mo yan. Yan. Yun. Sabi ni Jesus, nagpakita siya dun sa mga apostol. Tingnan niyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako rin na. Hipunin niyo ako. Nagpahipo. At tignan. Sapagkat ang isang espiritu ay walang naman at mga buto na gaya ng inyong makikita na nasa akin. Bakit yun? Hindi ba sa lungatan ng Biblia? Sabi niya doon kay Maria,
Huwag mo akong hipuin. Tapos dito, hipuin niyo ako. Alin ba ang tama? Di ba? Yan ang tanong niyo. Okay, so alam po ninyo, ang maganda talaga sa pag-aaral natin ng Bible, yung may alam tayo ng konti sa Bible language. Ibig sabihin yung original na Greek word na ginamit po dun sa Lucas 24, ay yung sa kay Maria. Doon sa 1:17. Sa English yan, yung nakalagay, do not cling on me. Hindi hipo ang nakalagay doon, cling. Ibig sabihin sa cling, sa kultura ng mga Hudyo, yung magkaroon pa ng mahabang usapan, magkaroon pa ng kwentuhan, ini-expect kasi ni Maria, nagulat si Maria eh. Kala niya, meron na yung kausap niya, di ba? Kaya nga nandun si Maria, tinignan niya kung ano na nangyari sa katawan ni Kristo. Yung nakita niya, si Jesus pala yun. So, may tendency si Maria, makipag-usap ng matagal kay Kristo. At hindi lang hipo ang pinag-usapan mo, kundi cling. Pag sinabing cling, matagalang usapan. Sabi ni Jesus, huwag mo kong hipuin. Kailangan urgently, sabihin mo sa mga alagad, na pupunta ako sa Galilea. So, pinapakita doon sa 1:20-17, yung kanyang madalian. No? Yung kanyang madalian na King James yan eh, no? King James. Touch me not kasi sa King James. Pero sa NASB, yung mga modern translation, at mga ibang modern translation, clean. Ibig sabihin ay mahaba, usapan, kwentuhan, at kung ano-anong investigasyon ang gagawin ni Maria Magdalena. Ngayon, pagdating naman doon sa Lucas 21-39, doon naman ay talagang touch. Ang usapan naman doon kasi, nagdududa yung mga kagaya ni Tomas, mga alagad, kung tunay nga binuhay si Jesus sa mga patay. Kaya siya nagpahipo para patunayan na siya ang tunay ng binuhay sa mga patay. Kung magkaiba ng konteksto, magkaiba ng topic. Ang topic nung binasa natin sa Juan, pinagmamadali na si Maria na mag-report sa mga alagad na siya'y nabuhay, walang panahon, samantalang nung nasabi niya na ang lahat ng sa mga alagad na siya ay binuhay, hindi naman maniwala yung mga alagad. Kaya ngayon siya nagpakita at nagpahipo. Nakita niyo yung harmony? Hindi sila nagsasalungatan, kundi pagkus, nagtutulong yung dalawang talatang yun. No? Sa one, yung urgency, yung pagmamadali na ibalita ang kanyang pagkabuhay. And then, yung sa Lucas, nung binalita nga ni Maria, ayaw naman maniwala ng alagad, kaya kailangan magpahipo si Kristo para maniwala sila na siya ay binuhay. Sapagkat gusto ni Kristo, isang salitaan na lang, hindi yung isa-isang kwento. At kasi nandun na lahat ng mga alagad, isang explanation na lang. Hindi na maraming kwento-kwento. Yan po ang talagang katotohanan dyan. No? Magkaibang konteksto, magkaibang salita ang ginamit, at pero nag-harmonize kasi may kaugnayan pa rin yun sa pagpapakita ni Kristo. Yun po ang sagot natin dyan. Okay, salamat, Brother Ronald. So, samantalahin natin ang pagkakataon, mga kapatid. Hanggang alas 4 lang kami. Pagdating na alas 4, biglang ho kami maglalaho dito. Maiwan yung mga damit namin. Nararapture kami rito. Sa lahat po na magtatanong, paalaala, pakilaksan po yung inyong mga katanungan para Sir, dito daw po. Para marinig sa video. Medyo against the light. Yan. Ayan. Sige, brother. Magandang hapon po, Brother Ronald. Magandang hapon po. Kapatid natin. Pasensya na kayo, nakaupo lang ako. Sige po. Ako po base doon sa sinasabi niyo kanina. Meron bang translation ng Bible na perfect po? Kasi kanina sinasabi niyo. Opo. Wala pong perfect Bible translation. Ang masasabi lang natin ay malapit sa original. Pero hindi natin masasabing perfect sa original. Yun. So, kung ang pag-uusapan malapit sa original, ang pinagkakaisahan ngayon ng mga Bible scholar na malapit sa original na translation sa English, walang iba kundi yung New American Standard Bible, NASB. Yung King James Version,
malayo po sa original. Kasi po, yung pinagbasihan na Greek text or Hebrew text sa King James Version ay mula sa mga mga bata lang na mga kopya ng manuskrito. Hindi kagaya yung American Standard Bible, NIV, New International Version, o New Living Translation. Ang pinagbatayan nilang teksto sa original, halimbawa, sa New Testament ay 200 years after ng time ng original na isulat yung New Testament. So 200 years ang gap. Samantalang yung King James Version, 1,200 years ang gap mula original na Bible to King James Version. Kaya kung napapansin nyo ang King James, maraming dagdag. Marami siyang mga talata na wala sa original talaga. Follow up lang, Brother Ronald. Sige po. Meron pa akong dalawa. Sige. Sige lang, sige. Ang tanong ko po kasi ganito, kasi para sa kapakanan din ng mga kapatid natin na narito. Apo. Kasi doon sa Levitico 23:32 po, Ano po? yung sa Leviticus 23:32. Okay. Yung sunset to sunset. Tanong ko lang po doon ay, paano kaya yung mga nandito sa may parte ng Norway, Alaska, meron doong hindi sila Susikatan ng araw. hindi sinisikatan ng araw. Hindi kaya nagkakasala ang ano doon. Kasi ang sabi doon ay mula sa paglubog ng araw. Hindi kaya nagkakasala ang ano doon. Tsaka sa Alaska, alas 8 yung inidil ng gabi, may araw pa. Hindi pa bumababa yung araw. Kasi ang sinyalis natin Brother Ronald, yung paglubog ng araw. Ang tanong ko po doon Sunset to sunset. Sunset to sunset. Hindi kaya nagkakasala ang mga kapatid natin na nandun. Kasi walang paglubog ng araw. Yun lang po ang gusto ko lang maipaliwanag niyo sa amin. Well, pagka binasa kasi natin sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, verse 8, okay? At Exodus chapter 20, verse 8, nung ibigay itong ika-4 ng utos, alalahanin ng araw ng Sabat, napansin niyo walang nakalagay na sunset to sunset? Bakit nilagay ng sunset to sunset sa Leviticus? Bakit sa Exodus chapter 20, verse 8 hanggang 11, ang sabi lang doon ay alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw na gagawa ka na gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Hindi in-explain na sunset to sunset. Kasi po, in general, alam ng Panginoon na hindi pare-pareho ang sunset reckoning sa lahat ng mundo. Yung mga nasa North Pole, South Pole, nasa Alaska, hindi regular na ang sunset doon. Ngayon, ang maganda nito, nung ako'y nag-research, pagtanong-tanong, doon sa Alaska, North Pole, South Pole, na kung saan minsan walang araw sa loob ng 6 na buwan, madilim, hindi ba lang nila sinusunod yung araw? Kasi kung susundin ng araw, maliligaw ka eh. Meron silang sistema doon na tinatawag na calendar, yung digital calendar o digital clock, na pagka ito sinunod nila, ay binibigay nito sa kanilang lugar yung equivalent na sunset kumpara sa ibang mga bansa na normal na merong sunset at sunrise. Ang tawag nila doon, digital calendar o digital clock. At yun, bawat bahay meron. Para nalalaman nila kung ano yung sunset, ano yung sunrise. So, hindi nila sinusunod talaga doon, yung sunset. Hindi na sinusunod. Meron silang tinatawag na equivalent na conversion na pinoprovide ng government sa bansa nila. Ang problema tayo, at ito yung madalas binabato sa atin, yung sa Samoa. Alam niyo ba yung nangyari sa Samoa? Nahati yung mga Adventist doon. May Adventist Sabado, may Adventist Linggo. Nabantaan niyo yun? O, para maalam nyo, yan ang binabato ngayon sa atin ng mga kaibigan Katoliko. Sa Samoa, yung tinatawag nilang dateline, dahil sa business relationship ng Samoa sa New Zealand at sa Australia, kailangan pareho sila ng araw, pareho ng oras, pareho ng gabi. So, ang ginawa ng Samoa, inalis nila sa kalendaryo nila yung araw ng Biyernes. Binura sa kalendaryo nila. Kaya doon, ang araw nila nagsisimula Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules,
Huwebes, Sabado, Linggo. So, ikapitong araw, Linggo. Sabi ng mga Adventist, hindi, ang Sunday ay gawa na 3 linggo. Dapat Sabado. So, nanatili sila. Yun naman sabi ng mga Adventist, hindi naman binibase kung anong pangalan ng araw, yung Panginoon. Ibinibase kung pang ilang araw. Kahit tawagin Sunday, yung ikapitong araw pa rin yan. Dahil yun ang original reckoning sa Bible, bibilangin mo kung pang ilang araw, hindi yung kung ano yung pangalan ng araw. Kaya kahit ang pangalan ng araw ay linggo, since ito'y ikapito at based pa rin sa Bible, nangilin sila nun. Kaya nagkaroon ng division sa Samoa. Hanggang sa later on, naunawaan na ng ilang mga kapatid. At ngayon, okay na yung problema. Yun ang isa sa mga pagsubok na tinanggap na Adventist. Kaya ang sinabi ko rin doon sa tanong nyo, sa mga bansa na hindi sinisikatan ng araw, meron silang sistema ron na calculation, binis nila, nasa astronomy, yung regular na sunset sa ibang mga lugar na hindi regular nakikita sa kanilang lugar, meron silang digital calendar or digital clock. So sa mga tweet, Brother Ronald, hindi sila nagkakasala. Ha? Hindi po sila nagkakasala. Hindi sila nagkakasala. Kasi hindi naman specific sa Ten Commandments. Maliwanag po. Okay. Isa lang na lang po. Kasi ito yung tanong sa akin ng mga iglesia na ni Cristo. Sa opisina ko isang tanong sa akin na parang nagulat din ako. Ang tanong kasi sa akin ay, kapag hindi ka daw nangilin ng Sabat, ito ba'y maliligtas? Kasi ako nangingilin ng Sabat, sabi ko, yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. So, kapag kami ba, na hindi nangingilin ng Sabat, kami ba'y maliligtas? Yung tanong sa akin ng iglesia. Nagulat ka nun. Ang maganda ng kapatid, para safe ka, pagka mga kapatid, ginanong sa iyo mga ganun, parang ang hirap sagutin, di ba? Ang pinaka-safe na sagot doon, nandito sa Santiago. Sa Santiago 4:17. Ito ang sabi po ni Santiago 4:17. Ang sabi po dito, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kaya kapatid, sabihin mo sa Iglesia ni Cristo, kung halimbawa, alam mo na tama yung Sabat, pero Iglesia ni Cristo ka, hindi yun yung practice ng Iglesia ni Cristo, pero ikaw, nakumbinsi ka. May Sabat, kasi Iglesia ni Cristo ko, kailangan kong magpasakop dito sa Iglesia ni Cristo. Doon siya magkakasala pa lang. Pag alam niya ng tama, pero hindi pa rin niya ginagawa, doon ka pa lang magkakasala. Pero kung ginagawa mo, dahil yun ang alam mong liwanag sa puso mo, biglang inabot mo ng kamatayan, ita-judge ka ng Panginoon based sa liwanag na tinanggap mo. Pero kung alam mo na, kaya nga ngayon, di ba, maraming Sunday keeper, hindi pa ito yung mark of the beast. Hindi natin pwedeng sabihin, Sunday keeper ka, meron ka ng mark of the beast, kaya hindi ka maliligtas. Hindi pwede. Kasi antayin pa ng Diyos yung panghuling panahon pag naging batas ng linggo, na talaga kinakailangan magpasya lahat ng tao sa buong mundo. Matapos na ipaliwanag yung pagkakaiba ng linggo at Sabado, ng Sabado na sa Biblia, linggo ay tradisyon. Pagkatapos mong malaman na Sabado pa lang tama, pero naglinggo ka pa rin, doon ka talaga, doon ka hatulan sa alam mo na tama, pero hindi mo ginagawa. Kahit anong tanong, basta yun lang ang ano natin. Kasi inaalam pa rin ng Panginoon yung ating pong kaalaman at liwanag natin. Yun ang the best na sagot ko. Okay mga kapatid, yung mga may tanong, pardon na po kayo. Samantalahin natin. Samantalahin yung pagkakataon. Meron lang tayong Ikaw nananabi. ang inaantay. Meron lang tayong nananabing oras. Brother Ronald, may tanong ulit si si Tatay. Bituin. Ito'y marami itong tanong eh. Naku, Tatay, sana dalaan nyo lang ha. Huwag mo umihirap. May kaugnayan din po dun sa pagbabalik ng Panginoon. So, okay. Talagang excited na si Tatay sa second coming. Nakita ko po na nalaman na marami na ang nabigo Maraming nabigo. na doon sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Opo. Alam po natin yan na sila ay nagtakdak ng panahon Opo. na ang ginamit nilang talata yung Daniel 8:8 Opo. So, minamilan. na ang kanilang pinagbabatayan doon ay yung gawain dito sa lupa ng mga sacerdotes. Opo.
na yung malilinis sa santuario ay paglabas ng saserdote. Iniugnay sa paglabas ng Panginoon Diyos. Kaya umaga sila, noong mga panahon yun, ay ang pagbabalik ng Panginoon Diyos. Tama? Opo. Sa kanila yung santuario doon, itong lupa. Ang pinagpadayan ng paglilinis ay ang paglabas. Dumating ang punto na nabigo sila. Ang tanong ay bakit hindi paglabas at ginawa nilang pagpasok yung gawain ng saserdote yung paglabas. Ngayon, ang ating inaasahan po natin at pagkatapos natin mabigo, sila sa paglabas ang sinabi pagpasok. Ano po ang diferensya doon? Sa Old Testament kasi, para malaman nila na tinanggap yung handog, yung paglilinis sa sanctuary ng high priest, kailangan lumabas ang buhay. Di ba? Sa most holy place. Ngayon, sa ating naman understanding, bakit parang iba? Imbis na si Jesus Christ, lumabas, since nandun sa langit lumabas, parang bumaba, bakit pumasok ulit? Yan. Okay. Yan ang tanong ni tatay. Maganda yung tanong ni tatay. Unang-una sa lahat, yung kasing sanctuary, yung sanctuary sa langit, ay ini-imagine natin na meron din doon literal na 2 kwarto. Yan ang iniisip natin. Yan ang traditional Adventist belief. Kasi sa Old Testament, may 2 compartment yan eh. Holy place, tapos may kurtina. Diba? And then, most holy place. Ngayon, ang pagkaunawa natin, pagdating sa langit, nang si Jesus Christ ay umakyat, nandun din siya sa holy place, wala pa sa most holy place. So, nililito lang natin. Pero alam po ninyo, ang diwanag na natanggap ng Seventh-day Adventist, lalo na ng ating mga Bible scholars based sa pag-aaral, nung umakyat si Jesus sa langit, wala na yung kurtina doon. Di ba nung nasa krus pa lang siya sa baba, mamatay siya sa krus, ano nangyari sa kurtina? Nangapak na. Eh di, dapat pag-akyat doon sa langit, wala nang hati. Pero may hati pa rin. Di ba? So, ganito po yan. Ang ating paliwanag yan, yung sanctuary sa langit, hindi tumutukoy sa location, hindi tumutukoy sa lugar, hindi tumutukoy sa function o trabaho ni Jesus na gagawin pag-akyat sa langit. Kasi kita nyo, nung umakyat si langit, si Jesus, nandun siya sa kanang kamay ng Diyos. Kung ating titignan, yung trono ng Diyos, ang counterpart ng sanctuary ng most holy place, trono ng Diyos. So, ibig sabihin, nung umakyat si Kristo sa langit, nandun na siya sa kanan ng Diyos. Nasa most holy place na kagad talaga siya. Kasi wala niyong curtain eh. In fact, wala ka talaga makikitang kurtina sa langit. Yung tinatawag na sanctuary sa langit, so meron tayong tinatawag sa lupa, holy place, most holy place. Pero sa langit, walang ganong division na literal na kwarto. Yung holy place, most holy place, hindi location yun. Hindi ito ay gawain ni Kristo. Kaya nung umakyat si Kristo sa langit, actually, nandun siya sa holy place. Most holy place. Which is yung heaven mismo. Yan ang most holy place. Kaya lang, noong 1844, doon pa lang siya nagsimula mag-judge at reviewin yung mga aklat ng tinatawag natin, aklat ng alaala noong mga nag-claim na sila ay kay Kristo. Noong 1844 pa lang niya, binasa yung mga aklat for investigative judgment. Pero hindi siya lumipat ng lugar. Andun pa rin siya mula nung siya umakyat sa langit. Kaya yung question na, bakit sa Day of Atonement, lalabas, tapos bakit pagdating sa langit, papasok pa lang? Magiging problema ngayon, kung literal talaga na sa langit, may literal na division ng kwarto, at magkaibang location, holy place, mas holy place. Pero ang paliwanag ngayon ng ating Biblical Research Institute, sa langit, umakyat si Jesus sa kanang kamay ng Ama,
saan ba yung trono ng Ama? Di ba nasa most holy place? Dumiretso na siya ron. Kaya lang, noong 1844 pa lang siya, nag-start ng judgment. Si Jesus Christ, akala ko noon, ako rin noon, nung umakyat siya sa langit, nung first century, after na mabuhay sa patay, nandun siya sa holy place na kwarto. And then, noong 1844, tsaka pa lang siya lumipat ng location. Pero walang ganun, hindi location ang pinag-uusapan doon sa langit. It is actually the function. Yung gawain, ministeryo ni Kristo. Yun ang nabago, hindi yung location. Dahil nung umakyat si Kristo sa langit, doon na siya. Nandun na siya sa trono ng Ama, yung tinatawag natin yung most holy place. Kaya pag pinigyan niyo po sa Grego, nung sa Hebrews 9:12, tignan niyo sa Hebrews 9:12, basahin natin sa Bible. Hebreo 9:12, tignan niyo ha, mga kapatid. Siguro yung iba sa inyo ay bago lang ito sa ating pagdinig. Pero meron tayong basis sa Bible sa Hebreo 9:12. Ayan. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng kambing at ng mga bulang baka, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Diyan sa Tagalog nakalagay, dakong banal. Pero sa mas tamang translation, sa Greek kasi yan ay tahakia. Ta means the. Hakia, holy place. O yung sanctuary mismo as a whole. Kaya sa ibang translation, New Living Translation, at pumasok na minsan magpakilanman sa sanctuaryo. Pag sa Tagalog kasi, dakong banal. So iniisip natin, doon lang sa first compartment. Pero sa Greek, ang tinutukoy niya, yung buong sanctuary. Okay? So it actually refers to yung tinatawag natin trono ng Diyos. Okay? Kasi wala nang division nawala nang tinatawag na kortina. So, si Jesus, dumiretso pa talaga sa sanctuary na yun ay tumutukoy mismo doon sa langit na kung saan ang Diyos ay nakaupo. Pero noong 1844, doon pa lang siya nagsimula mag-review ng mga records ng mga nagpo-profess na Christian. Pero hindi siya, wala siyang nilipatan na hindi pinag-uusapan doon na may locations ang kailangan niyang magpalit ng lugar, tatay. Yan po. Okay, salamat, Brother Ronald. Okay? Isunod natin si Brother Jenny Ray Ambrosio. Ayan, si Brother Ambrosio. Si Brother Jenny Ray. Okay, ang tanong ko po ay sa Apokalipsis 14:17. Ako, Apokalipsis 14. Yan po ay Mark of the Beast. So, ang tanong ko lang po ay, yung hindi po ba makabili at hindi makapagbibili at basahin ko na po. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ang tanong ko po ay, ito po ba ay literal o simbolikal? Yun po ay literal matutupad. Ito yung sinasabi ng ating mga ni Ellen White at ng ating mga theologians na economic boycott. Gagamitin itong Antikristo noong economy natin para isuppress at makakilala nila kung sino yung mga hindi Sunday keeper at kung sino yung mga Sabbath keeper. Magkakaroon talaga ng economic boycott. Kasi darating yan time, pero mga kapatid ha, minsan nagkakamali tayo dito, minsan nakakatanggap ako ng mga text. Ay, naku, malapit na po yung Mark of the Beast. Magiging yung ID system natin. Magiging isa na lang, through the chip, i-inject sa kamay at sa noo. Okay? Pero mga kapatid, ang issue sa Mark of the Beast is not the computer chip. Hindi yan ang nasa isip ni Juan. Ang issue sa Mark of the Beast is yung kautusan. Kasi pag binasa natin sa aklat ng Deuteronomy 6, pag sinasabing tanda sa noong, diba? At ang aking kautusan, ilagay niyo sa noong at pinakatanda, at sa inyong kanang kamay na pinakatanda, kautusan ang pinag-uusapan doon.
Alam natin ng mga Adventists na in the last days, kautusan talaga yung magiging issue. At yung mark of the beast, yun po ay opposite ng mark of God. Alam naman natin, Sabat. Mark of the beast, Sunday. So tama, may kinalaman sa kautusan. Kaya, para ma-identify at para mag-succeed yung itong papacy, yung Union of Church and State, na ma-i-impose, ma-prensa, sa pilitan na tanggapin ng lahat ng tao itong kanilang magiging batas na linggo ay gagamitin nilang ekonomiya. Hawak din naman kasi nila ang economy. Kaya talaga magkakaroon ng economic boycott. Dito na yan. Ngayon, huwag tayong matakot kung tayo ay magkaroon ng tatak na computer chip. Kasi, hindi ka nga nagpa-computer chip, pero Sunday paper ka, hindi ka pa rin ligtas. Di ba? Oh. So, kahit may computer chip ka, pero Sabbath keeper ka, okay ka pa rin sa Panginoon. Yan. Okay po. Yun po kasi ay may nagkaroon na ng confusion sa akin dahil po ay napanood ko yung series ni Pastor Mark Pinley doon po sa Discovery 2008. Yun po ay nabanggit niya po ay ang teksto po ito ay hindi po na nalagay na sa literal. Ano daw yan? Hindi ko po alam kung napanood niyo po yung series ng Tagal na kasi yan, nakalimutan ko na. 2008. Yung yung series 21, yun po ay Mark of the Beast talaga yung kanyang tema doon. At nabanggit niya na hindi po literal ang pagiging marka. So, nagkaroon lang po ako ng confusion. Hindi naman talaga literal na mamarkahan ka. Kasi kung inisip natin mamarkahan ka ng 666, hindi totoo yun. Yung 666, hindi naman mark of the beast yan. Yan ang identity ng beast. Kaya imamarka sa atin Sunday. Kaya doon ako na sabi ang hindi makabili at hindi makapagbibili ay nagiging hindi rin literal. Kaya doon na po hindi. Literal yung economic boycott, pero yung marka, hindi literal. Hindi ka tapatakan ng Sunday sa noo o Sunday sa kamay. Okay, yun na po. Salamat. So, hindi literal yung marka, kasi yung marka, parang Ten Commandments, di ba? The seal of God is Sabbath. Pag literal yung seal of God na Sabbath, dapat may tattoo tayo ng Sabbath dito. Kasi hindi literal. Yun ang ibig sabihin ni Mark 20. Yung Mark of the Beast, which is Sunday, hindi rin totoong literal na tatatuan ka. Kundi, kasi yung noo, ibig sabihin yan, you will believe on it. Makukonvince ka sa Sunday. And then yung kamay, it represents you are going to work according to your belief. Faith plus work. So bukod sa tinanggap ng Sunday, sa isip mo, gagawa ka pa rito according to your belief on Sunday. And that is the meaning, yun ang symbol ng mark. It's not necessarily literal. Okay, thank you. Okay, salamat. Sunod natin si Brother Jewel. Meron lang tayo, Brother Jewel Ibarra. Sunod tayo si Brother Ador. Okay, sige brother, kamusta po? Ang tanong ko po ay, alin po bang nauna? Yung pagkahulog ni Satanas, ni Lucifer, o yung paglalang ng sanlibutan? Pagkahulog ni Lucifer, may pagkalalang ng sanlibutan. Maganda po ako na. Meron dalawang pananaw dyan eh. Yung iba, sabi ng ibang mga Adventist, nauna daw yung paglalang na yung lupa, kaya daw na-engage si Satanas, yun daw ang nag-motivate sa kanya. Dahil sabi niya, pag itong mga taong ito ay dumami sa lupa, ang sasambahin lang na Diyos yung si Jesus. Paano naman ako? Ako'y batalinong anghel at maganda. Parang ganon. Ang sabi naman ng iba na ito naman ang pinaniniwalaan ko, nauna yung fall of Satan bago yung pagkakanalang ng Adan at Eva. Meron na pong pananaw na habang piniprepare ng Diyos ang langit at lupa bago palikhain ng tao. Pero, di ba, ang taong nilikha nung 6th day. Pero, nung first day, nagkaroon ng liwanag. Piniprepare ng lupa, doon nagkaroon ng pagkahulog sa Satanas. Kasi ang tinatanong mo naman yung paglikha sa tao, di ba? Bago pagkahulog ng tao. Ang tanong po ay, alin po yung nauna? So, sa inyo po ay sabay na nangyari? Hindi naman sabay. Kasi nauna yung fall ni Satan
bago likhain yung mga tao. Ibig po sabihin, bago po umalis sa kalangitan ang kadyusan sa paglalang ng sanlibutan, nauna na po nagkasala si Lucifer. Nauna siya. Ibig sabihin po, nung nandun ang kadyusan, ay ano kung bakit nauna? pinayagan niya na mangyari kay Lucifer yun, na alam niya na yung 1/3 ng mga anghel ay makukuha niya. Nakita na ng Diyos yun. Tsaka ni Jesus, hindi na sila na-surprise doon. Pero sabi ni Ellen White, nabasa ko sa kanyang writings, nag-appeal pa ilang beses ang Panginoong Jesus kay Satanas na baguhin niya na yung kanyang masamang plano. Alam mo kung bakit nag-rebelde si Satanas? Hindi dahil sa nakita niya, nililikhanan ng Diyos si Adan at Eva sa lupa. Hindi. Sabi ni Ellen White, kaya nagtampo si Satanas, doon sa tinatawag na plano ng Diyos sa paglikha ng mga tao, pinag-uusapan pa lang. Hindi pa talagang nangyayari yung paglikha sa lupa. Pinag-uusapan pa lang sa langit ng Diyos at ng Ama at ni Jesus yung paglikha sa tao. Narinig ni Satanas. Ngayon, gusto niyang sumama doon sa committee ng Ama at ng Anak. Kaso sabi nga ni Jesus, hindi ka pwedeng sumama, Lucifer, kasi ikaw ay isa lamang nilikhang nilalang. Ang usapan ng paglalang, ang mag-uusap dito, Diyos. Eh si Lucifer, hindi Diyos. Doon nagsimula yung kanyang jealousy. Doon nagsimula ang kanyang pagrebelde. So alam na po ng Panginoon na paniwala po ko doon na magkakasala si Lucifer kahit hindi pa nagkakasala. So ito pong sanlibutan na ginawa po ng Diyos, kung papansinin po natin yung aklat ng Hope, ay parang merong dalawang pwersa na nag-usap tungkol sa sangkatauhan, na yung sangkatauhan na walang kamalay-malay, hindi po ba nadamay ito sa dalawang pwersa ng kapangyarihan? Ang ganun talaga. Kaya nga ang tawag natin dyan, yung pagkakaiba ng Seventh-day Adventist Church sa ibang religion. Kasi ang interpretation natin sa Bible, laging nakasentro sa The Great Controversy theme. The Great Controversy theme is yung challenge na Satan against the sovereignty of God na hanggang ngayon na-experience pa natin. Ngayon, nabanggit ko kanina na hindi na-surprise ang Diyos sa plano ng Satan. In fact, sabi nga ni Ellen White, may pagkakataon na si Satanas na pag-isip-isip din niya na mali ang kanyang ginagawa. Kaya nung minsan, meron daw napadaan ng anghel, nasa langit pa siya noon. Tinawag daw ni Satanas, sabi niya, anghel, pwede bang tulungan mo ako? Bakit? Gusto kong ipagpilin mo ako kay Jesus. Sabihin mo kay Jesus, gusto ko lang magbalik doon. So, kinausap na si Jesus. Sabi ni Satanas, gusto ko lang magbalik doon. At pag nagbalik doon ako, babalik ba ako sa dati kong posisyon? Ano sagot ni Jesus? Kahit tanggapin kitang bumalik, yung puso mo, ganun pa rin, walang pagbabago. So nakita yung pride sa kanya. Kaya hanggat much as possible, welcome talaga siya sa langit. Kaya na yung puso niya, nakurap na. Kaya dahil doon, ay pinanindigan na talaga ni Satanas. Kasi hindi naman pwede magkamali ng diagnose ang Panginoong Jesus. He can see the future. He can see, he has knowledge about the future bago pa ito nangyari. Ngayon, ito maganda kapatid. Siguro ang tanong natin, bakit pinayagan pa ng Diyos? Tuloy, nagsasuffer tayo. Diba? Pero pagka naunawaan ni Great Controversy team hanggang sa katapusan ni Satanas, doon mo makikita na tama ang pasyon ng Diyos kung bakit inalaw niya temporarily si Satan mabuhay. Bakit? Kasi pagdating ng New Heavens and New Earth, hindi na mauulit ang kasalanan. Assurance yun na hindi na mauulit ang pagkakasala. Bakit? Kasi may tanong paano pag nanundan sa langit at bagong lupa? Paano kung meron na naman na anghel na magre-rebelde? Papayagan na naman ba ng Diyos ito? Ang sagot niyan, hindi na. Sabi ng Nahum 1:9, ang kasalanan hindi na tatayo sa ikalawang beses. Bakit? Kasi sasabihin lang ng Panginoon, kung ngayon halimbawa may magrebeldeng anghel, papatayin niya na kagad yun. Hindi niya ipagtulot. Bakit?
sasabihin lang ng Diyos, bakit magre-rebelde mo naman kayo? Hindi niyo ba nakita yung nangyari nung unang panahon? Nung nagrebelde, si Lucifer, naging Satanas, pinigbigyan ko siya para ipakita ko sa kanya na hindi mabuti ang bunga ng sino mang nilalang na magre-rebelde laban sa akin. Kaya yung panahon na binigay ko sa kanya, more than 6,000 years, sapat na yun para malaman ninyo na walang sino mang nagre-rebelde ang magtatagumpay laban sa Diyos. Ituturo lang niya. Yung nangyaring kasamaan ni Satanas. Kaya inalaw niya, hinayaan niya ito mangyari para maging sa future, magiging reference na ang kasalanan ay hindi na muli papayagan ng Diyos. Tignan mo? So yun yung tinatawag natin Great Controversy na maunawaan natin ngayon kung bakit na pinayagan si Lucifer. Sabi na nung, tignan natin, Exodus chapter 9, verse 16. Tignan nyo may purpose eh. Ito, bagaman Exodus, sa Roma na lang, Roma 9, 17. Para malaman natin ang dahilan, bakit inalaw niya na itong Lucifer ay manatili at hindi niya agad pinatay. Ano ba ang purpose? Chapter 9, verse 16 at 17. Tignan nyo Ito'y paliwanag na ni Pablo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon. Pagkaman si Paraon yan, alam natin, nasa likod ni Paraon, si Satanas. Dahil sa layunin ito, ay itinaas kita upang aking mahayag sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay matanyag sa buong lupa. Bakit hindi niya agad pinatay si Paraon? Bakit pinahintulutan niya si Paraon umabot pa sa 10 salo? Pero pwede niyang patayin. Pero ang purpose niya, dahil dito, tinaas kita. Okay, ibig sabihin, hindi kita pinatay, hinayaan kita, para habang ginagawa mo yung iyong kasamaan dito sa lupa, mahayag ang kapangyarihan ko. At maitanyag sa buong lupa. Kaya pagdating sa bagong langit, bagong lupa, pagka ang kasalanan hindi na mauulit, maitatanyag yung pangalan ng Diyos, masasabi natin na tama pa ng Panginoon. Pinahintulutan niya si Satanas para wala na uling mag-iisip na magrebelde sa Diyos kasi magiging pangit lang ang resulta. Kagaya ng ginawa noon ni Satanas. Kaya maintindihan natin yun. Magiging garantiyan na hindi na mauulit ang pagkakasala sa bagong langit at bagong lupa. Di ba? Yan. Ngayon, siyempre, dito pa tayo, kaya medyo apektado tayo, nagsasakal tayo. Thank you. Salamat, Brother Ronald. So, tatlo na lamang po kayo kung hanggang alas 4 lamang po tayo. Isunod po natin si Brother Ronald. Parang dumadami Hindi, magbigyan kami. Hapon po. Magandang hapon po. Ang pinakaman ang tatanong ay tungkol po sa tradisyon. Tradisyon. Apo. Ang po sa Mateo 15. Mateo 15. Sabi po ito, kaya pinawalan sa inyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Ayon naman po kay Pablo sa unang Korinto, Unang Korinto 11:2. Pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako. At pinanatili ninyo matubay ang mga tradisyon na gaya na ibinigay ko sa inyo. Tama. Ano po ang tanong? Ano pang tanong niyo? Ang tanong ko po, anong ba po ang dapat sundin? Ang Tradisyon. tradisyon ng kasulatan. Oo nga naman. Kasi sabi dun sa Mateo 15, hinatulan ni Kristo yung mga Pariseo kasi naniniwala sa tradisyon. Tapos dito sa Korinto naman, si Pablo may tradisyon. At sabi pa niya, pinapasalamatan pa niya yung Korinto, tinanggap yung kanyang tradisyon. So, ang tanong niyo, salungatan ba yan? Ganito po yan tayo. Magkaiba ko kasi ang background ng Mateo sa Korinto. Ang pinag-uusapan doon sa Mateo, ang kalabang ni Kristo ng mga Pariseo. Kasi sa kanila, bukod sa binigay na utos ng Diyos sa Bible, halimbawa yung Sabbath, 4th commandment,
remember to keep holy the seventh day. Ang ginawa ng mga Hudyo, dahil sabi nila, lagi na lang tayong pinaparusahan ng Panginoon. Lagi kasi natin nalalabag yung Sabat. Nang ginawa ng mga Hudyo, nagdagdag sila ng 39 na mga batas. At bawat isa sa 39 na yan, meron pang mga sub-points kung paano nila iiwatan yung Sabat. Kaya dumating sila sa punto na pag halimbawa, may sakit ka, araw ng Sabat, bawal yung bitbitin yung saklay mo. Nasa Bible ba yan? Wala. Wala. Tradition yun. Yan yung pinagagalit ni Kristo. Kasi yung Sabat, dinagdagan nila. Sabi ng mga Hudyo, pag araw ng Sabat, pwede ka magbitbit ng gamit mo. Pero huwag kang gamitin yung iyong palad. Dapat itong likod ng palad ang gamitin mo. Yan ang sabi ng mga Hudyo. Pagka ang manok mo nangitlog ng araw ng Sabat, huwag mong kainin yung itlog. Nasaan sa Bible yun? Yun yung dinagdag nila na 39 na tradisyon. Na, sabi naman ng, may binanggit yung halimbawa si Jesus niyan, na sabi nung 10 utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Pero kung ikaw ay anak at imbis na ibigay mo yung ipon mong pera, tulong sa magulang mo, bigay mo na lang sa iglesia. Mayroon ba noon sa Bible? Wala. Dagdag nila yun. So, nagagamit si Jesus kasi yung 10 utos, positibo yun. Kaya nang pinabibigat nila. Kaya may sinabi si Jesus, kayo abanin nyo mga Pariseo, nagdadagdag kayo ng mga utos. Na ultimo kayo, hindi nyo kayang sundin. Diba? Yan yan. Ngayon, pagdating sa Corinto, hindi naman Pariseo yung magkausap dito. Ang magkausap dito, parehong Kristiyano. Nung sinabi ni Pablo, dito sa unang Corinto 11:2, basahin ko ulit. Ayan. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at iniingatan ninyo matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Diyan turo. Pero sa Bible na ito, kagaya ng hawak ko, tradisyon. Ngayon, ano to? Ito ba yung sinasabi ng mga Roman Catholic na bukod sa Bible, may tradition pa? O yung pinatawag nilang oral tradition? Bukod daw sa written tradition, yung Bible natin, written tradition daw, meron pa ng oral na hindi na isulat. Andyan na rin po sa talata ang sagot turo o tradisyon na gaya ng binigay ko sa inyo. So, sino nagbigay? Si Pablo. Galing pa rin sa apostol. Ano yan? Yan po yung ngayon sa panahon natin na naging New Testament. 27 books of the New Testament. Nung sinulat ni Pablo yan sa Corinto, hindi pa ho kasi kompleto yung New Testament. Wala pa nga Matthew, Mark, Luke, and John yan. Kaya sa kanila nun, hanggat hindi pa sinusulat yung New Testament, oral tradition. Nakikwento pa lang yung mga elder o etang turo ni Kristo, and later on, nung naisulat na, naging New Testament. Kaya yung tradition dyan, ito ngayon yung nakasulat ng New Testament. Siguro, salamat po. Okay? Ayan, thank you. Ang tanong ko lang po ay natin sa Apokalipsis. Apokalipsis po, 22. 22. Yung tungkol sa salot at saka sa dagdag. Yung 20-18, 19. Ang magdadagdag, dadagdagan ang salot. Kasi sa panahon po natin, sa panahon na aking naranasan, umpisa na ako po'y magkaisip. Sa panahon ito ay nakita at nararamdaman na yung sinabi kong dagdag ay nangyayari. Dagdag na salot. Ewan ko lang po sa inyo kung ang inyong pakiramdam ay kaiba sa pakiramdam ko. Kasi una-una po, noong ako'y bata pa, yan po sakit na high blood. Ang nakikita ko po nung namamatay sa high blood, yung matataba lang. Pero ngayon po ay kahit bata, kahit payak. Nga po kumpare ko sa bukis ay kapayat. High blood pa. Kaya ang paniniwala ko, ngayon sa panahon na natin ay mayroon ng napadagdag na salot. Ano po? Kasi ito yung aking nakikita at marahil ay kung ating iisipin ay totoo sapagkat ito'y ang maraming pangyayari ngayon na nararanasan ay hindi nararanasan ng mga una-una. Opo. Kagaya nung ako'y may isip na maliit pa. Ang isang sentro ng aking tanong mga kapatid ay tungkol doon sa dagdag.
Opo. At marahil ay kung kayo pumayag, ay nasagot na yung dagdag sa mga salot. Ano po? Kung totoong nadagdagan na ang mga salot, na ito'y ating nararanasan na, nakikita pa. Sapagkat noon, hindi ko nakikita yung mga bata ay magkakanser, pero ngayon sa TV, napakadami ang may kanser. Ano po? Yung mga bata ay walang sakit sa kidney. Ay, ano po yung maliwanag ninyong Ang tanong po ay ganito, kung totoo na nadagdagan ang mga salot, totoo rin po ba na nadagdagan na rin Ang Biblia. ang sinasalita ng Biblia? Kung nadagdagan na yung salita ng Biblia, sapagkat sinabi mo doon na dadagdagan ng salot, ngayon pinakita ko na yung dagdag ng mga salot. Ang patutuko ang aking hinahanap. Kung totoong nadagdagan na ang sinasabi ng Biblia, kaya nadagdagan na rin ang salot na ating nararanasan. kay Father Ronald. Salamat po. Ito yan sa Apocalypse, maganda pa sa yan. Aking sinasaksiyan sa bawang nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag ng mga ito, ay dadagdagan siya ng Diyos ng salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalis ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kaon ng buhay na walang bayad na nakasulat sa aklat na ito. So ang concern ng ating kapatid, yung nasa 18. Kasi nga naman, nadagdagan ng salot. Dumagdag yung mga sakit, mga high blood. Dati din, walang AIDS, may AIDS na ngayon. Ito po ang masasabi dyan. Ang pinag-uusapan kasi dito, kung mag-i-speak tayo dyan sa talata, yung salot dyan, parusa na direkta ng Diyos. Yung salot dyan ay parusa na direkta na ibibigay ng Diyos sa sino magdadagdag sa salita ng Diyos. Yung mga na-obserbahan nyo naman na high blood, kahit bata high blood, yun po ay hindi direkta dahil dinagdagan nila ang Biblia. Yung nangyayari po ngayon na karagdagang mga karamdaman at sakit, yan po ay bunga na rin po ng ating kasalanan na tinatawag. In general naman po yun. Kapabayaan sa kalusugan at halos na 80% ng kinakain natin ngayon, yan po ang resources ng ating pagkakasakit. At kung minsan madedetect natin kung bakit mas maraming high blood sa Pilipino, sa ibang bansa naman wala, kasi dito marami tayo kumain ng kanin. Di ba? So, yung observation nyo, tama naman yan. Pero, in general, pero dito, yung salot dito, mas matindi pa siguro sa high blood. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung pagdadagdag ng salita ng Diyos. Yung pagdadagdag ng mga aral ng Diyos. Yun po ay parusa ng Diyos, direkta. Pero yung mga high blood ngayon, consequence naman po yun. Dahil sa kapabayaan natin. Not necessarily direktang parusa ng Diyos. Yan po pinagkaiba. Magandang po po. Ayon po sa mga rimman, dahil tayo na po wala ng pag-asa. Ayon po sa mga rimman, wala na raw po tayong pag-asa. Kaya po yung mga pali na ito ay nais ko itanong sa inyo kung talagang wala nang sagot dito, wala na nga tayong pag-asa. Ang kanila pong ginamit na basihan ay Apocalypse 3:16. Okay, ang tanong po ni Father Saris ay nasa Apocalypse 3:16. Kung yung dalawa pong mga remnant ay wala ng pag-asa. Remnant, wala ng pag-asa. Sino yung remnant tayo? Sino po nagsabi doon na wala na daw pag-asa? Mga offshoots. Sino nagsabi po yung offshoot? Mga reform. Mga reform. Reform yun. Sila reform. Binasa niya yung 16. Ayan, yan ba yun? Kaya, sapagkat ikaw ay manahiliga at hindi mainit o malamig, ay isusuka kita sa aking bibig. So, ito'y tumutukoy dun sa Laodicean Church. Tanggap naman natin ng mga Seventh-day Adventists na tayo ay nasa kondisyon na Laodicean Church. Kaya lang, ang masama, ang sabi ng mga reform ay wala na daw tayong pag-asa. Actually, sila lang po ang may sabi noon. Kasi kung ipatuloy natin ang pagbasa rito, may pag-asa pa rin doon tayo. Bakit? Ito nyo, tingnan nyo ha. Sabi dito sa 17. Sapagkat sinabi ko, ako'y mayaman. Sinabi mo, ako'y mayaman, naging maliwasan,
at hindi na ako nangangailangan naman. Hindi mo nga lalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, malangupa, at hubad sa itin. Ipinapayo ko sa iyo, ito yung hindi nila binasa. Ipinapayo ko sa iyo, so nagpapayo pa ang Panginoon. Na ano? Na ikaw ay bumili sa akin ng gitong dinagisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at nang mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahumaran, at nang pangpahid sa mata, upang ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at panarusahan. Ikaw nga ay magsikap at magsisi. May pag-asa o wala? Eh, sabi magsisi. Eh, ibig sabihin, itong sinasabi ng judgment na isusuka kita, yan po ay conditional. Pagka hindi ka magsisi, eh, talaga isusuka ka. Eh, sabi ng Panginoon eh, oh, bumili ka sa akin nito. Oh, at ikaw ay magsisi. Ha? At sabi pa nga niya sa 20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok, ang sino man na duminig sa aking tinig, magbukas ng pinto at ako'y papasok sa kanya at hahapon kasama niya at siya'y kasalo ko. May pag-asa wala? Pwede mo lang pag-asa yung pagpakakatok si Kristo. Sa talata, makikita natin may pag-asa pa. Pero sa kanila, ay wala ng pag-asa. Ayun ang problema kasi doktrina ng diablo yung dala nila eh. Pero sila, sabi niya tayo, kayo may pag-asa pa kayong bumalik sa amin. Tama? Kaya yung Laodicea, nakikita ng Panginoon yung kahinaan ng iglesia. Pero hindi ibig sabihin walang pag-asa. Iniibig ko yung sinusuway at pinanusahan. Kaya nga, ino-offeran niya ng solusyon, magsisi lang kayo. Kaya may pag-asa po. Lahat naman ng nagkakasala, may pag-asa. Kaya doon mo makikita yung reform na sinasabi, reform. Kasi nga, hindi totoong mensahe ng Panginoon ang dala nila. Mensahe na paghuhukom ang kanila. Di ba tayo? Yan na lang pamasa yung talata. Isa pa po. Sige po. Sinasabi po sa atin na Babylonia na raw po ang 70 Adventist. Ayun. Kaya tayo po ay walang pinag-iba na sa sanlibutan ang ating pong yung ating pong organisasyon. Yan ang kanilang sinasabi na tayo wala po ibabagoy nila. Sabi po ni Brother Saris, tayo na po mga 70 Adventist na Babylonia na. Apo. Ano po mga sabi mo doon? May sinabi si Mrs. Mike, hanapin nyo lang po sa Testimonies for the Church. Sabi ni Mrs. White, ang doktrina ng Babylonia, number 1, yung hindi namamatay na kaluluwa. Ano po yung doktrina ng Babylonia? Number 2, Sunday sacredness. Yun ang Babylonia. Tanong, ang mga Adventist ba ay Sunday keeper? Hindi. Ang mga Adventist ba ay naniniwala sa immortality of the soul? Hindi. So, hindi tayo Babylonia. Hindi tayo Babylonia. In fact, may sinabi si Mrs. White din, doon din sa testimony, sabi niya, ang sino man nagsasabi tayo na tayo ay Babylonia, ay nagkakamali. Sabi naman, history repeats itself. Kaya nauulit lang yung ginagawa ng mga reform na sabihan tayong Babylonia niya. Buhay pa si Mrs. White, mga kapatid. Buhay pa si Mrs. White. Panahon niya, meron ng mga offshoots na nagbabalita ng Seventh-day Adventist Babylonia. Buhay pa si Mrs. White, ha? Kaya winarningan niya na hindi totoo ng Seventh-day Adventist ay Babylonia. Kasi para maging Babylonia ang Seventh-day Adventist, sabi ni Ellen White, kailangan ay Sunday sacredness na tayo. Pangalawa, naniniwala na tayo sa immortality of the soul. Ang tanong, ganun bang paniwala natin? O, hindi tayo Babylonia. Wala silang basis po doon. Thank you po tayo. Yung po kasi Sir na ina-accuse nila sapagkat tinatawag nilang Babylonia ang Seventh-day Adventist dahil nakikikonive na tayo sa Roman Catholic Church because of sign of the cross. Sign of the cross.
Yun po isa sa ina-accuse nila sa atin na tayo nakikikonnive na sa kanila dahil Kaya umalis sila sa atin dahil may cross na tayo. isa pa po yun. Ako sinasabi ko dyan, ang alam ko ang mga takot sa cross, mga demonyo eh. Okay, sige. Tuloy lang. Ano ba? Ayun lang, tanong nga. Okay, Okay. Isunod natin si Brother Udi Padilla. Okay, mga Ito kapatid. po ay kaibigan natin sa Lopez. Pero sagutin ko muna yung sa cross. Wala kayong mababasa kahit sa sulat ni Ellen White na against siya sa cross. Meron sinabi si Mrs. White against cross. Hindi against cross, kundi tungkol sa cross. Ikinumpara niya ito sa ugali ng mga Hudyo. Hindi ko lang matandaan yung exact teaching. Sabi ni Mrs. White, nagalit si Kristo sa mga Pariseyo kasi ipinataas nila ang kautusan, ngunit kinakalimutan ang pananampalataya kay Kristo. So, ibig ba sabihin nun, yung kautusan ay kasalanan? Of course not. Mali ang paggamit nila sa kautusan. Kasi pinakwili na si Kristo. Kaya sabi ni Mrs. White, sa gayon din naman paraan, ang Roma Catholic, ang papasin, sabi ni Mrs. White, itinataas nila yung cross, kinalilimutan naman nila yung mensahe ng cross. Ibig ba sabihin, masama na yung cross? Hindi. Hindi masama yung cross, itaas mo yung cross, huwag mo lang kalimutan yung mensahe ng cross. So walang sinasabi si Mrs. White na masama ang cross. Okay? So sabi ko nga, ang takot sa cross, yung mga, ayun na may sabi nun. Walang binabanggit si Mrs. White. Panoorin niyo sa YouTube yung aking pong sharing, dialogue sa mga retail 9. Tinatanong ko sila, saan sa sulat ni Mrs. White, sabi niya, bawal ang cross. Wala. Ang pinagbabawal ni Mrs. White, yung itaas mo yung cross nang hindi mo na inawaan yung mensahe ng cross. Kung paano ng mga Hudyo, itinataas nila ang kautusan na hindi naman tinatanggap si Kristo. Pero hindi na nila sinasabi na yung kautusan ay masama. Hindi naman masama yung kautusan eh. Kaya lang, pag nagiging masama ang kautusan, pag tinaas mo yun nang walang Kristo. Ganun din yung cross. Yung cross, pag tinaas mo na hindi mo alam ang kahulugan nito sa yung kaligtasan, doon nagiging masama. But the cross per se is not a sin. Okay? Sige po. Okay, ito po susog doon sa kay Brother Justin. Isa sinahay po niya, susog lang ako. Okay. Sabi po sa unang Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa mga papahamak. Ayun. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga liligtas. Sunod po natin si Brother Udi. Ganyang hapon po. Ako po ay mula Southern Quezon to, ng Lopez Quezon po. Yes. Oo. Ako po ay may isang katanungan lang po. Hindi po ba sa paghahatol ng ating pong Panginoon sa langit, ang basihan po niya ay ang 10 utos, di po ba? 10 commandments. Saan pong bahagi ng kautusan po mahatulan ang pagkakasala po ng ating mga ninuno, katulad po ng ating pong ninunong si Eva, Adan? Adan at Eva? Samantalang ang sabi po doon ay, ang sabi lang po ay huwag kang kakain. Yun ang po naging, sa tingin kong naging kasalanan po niya. Samantalang doon po sa napapaloob po doon sa 10 utos ay wala naman po yun doon. Okay. Ang nakikita ko dyan, tatlo ang nilabag ni Adan at ni Eva sa 10 utos. Unang-una, huwag kayong magkakaroon ng Diyos bukod sa akin. Yung kinain nila yung pinagbabawal na bunga, sabi kasi ni Satanas, kainin mo yan. Sapagkat pag kinain mo yan, ayaw kasi ng Diyos na magiging gaya kayo ng Diyos. Di ba? So, naniwala si Eva na magiging matalino sila. Gaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya yun ang number 1 na nilabag nila sa 10 utos. Number 2, huwag kang magnanakaw. Ang karapatan para magpasya kung ano ang tama't mali, sa Diyos lang yan. Hindi para sa tao. Since kinuha nila yung pinagbabawal na bunga o prutas ng Diyos, na nagsisimbolo na ayaw nila sa Panginoon, kundi sila na ang magpapasya ng mabuti at masama. Ninakaw nila yung hindi dapat sa kanila. Number 3, huwag kang mag-iimbot. Di ba? Anong ginawa nila? Nag-imbot sila na hindi para sa kanila. Ibig sabihin, bago naman kasi nila actual na kainin ni Adan at Eva,
yung prutas, nagkaroon na sila kagad ng pagkakasala sa kanilang puso, sa kanilang motibo, sa design. Ang pag-iimbot, sa design mo pa lang yun. Kaya yun ang nakikita ko na nalabag nila sa 10 utos. Kasi po, ang 10 utos, malawak yan. Pag sinabing, huwag kang papatay, kasama po dyan na huwag kang mambubugbog ng asawa. Baka kasi sabihin ni Eli Soriano, kulang ang 10 utos. Bakit? Wala doon yung huwag kang mambugbog, magpabautismo. Wala ang bautismo daw sa 10 utos. Kulang ba? Eh hindi. Pag nagpabautismo ka, ikaw ay nagpailalim sa pagka-Diyos ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So number 1 pa rin ang utos doon na sinusunod mo. Malawak po ang 10 Commandments. Kaya pag sinabi ng Diyos, huwag kang papatay, ibig sabihin, bumuhay ka. Pagka ang mga Hudyo kasi, ang pagkakamali ng mga Hudyo, ang tinuring nila yung 10 utos, yung letra lang. Kaya yung mga Hudyo, pwede silang mambugbog. Ngayon, pag mamamatay na yung bubugbogin nila, titigil na sila kasi mamamatay na. Lalabag na sila sa 10 utos. Oo. Eh, wala naman nakalagay, huwag kang mambugbog eh. Eh, pero sa atin, ang 10 utos, bukod sa letra, may espiritu. Kaya nung pinag-iwanag ni Kristo yan, huwag kang mangalo niya, pero pag tumingin ka ng may masamang pagnanasa sa isang babae, nangangayon niya ka sa puso mo. Di ba? So yun ang kahulugan talaga ng kautusan. Mula nung ito'y ibigay ng Diyos sa tao, hanggang ngayon, napakalawak niya. Kaya nga di ba, sabi sa Isaiah, si Jesus na pala ito, I came here to magnify your law. To magnify. Parang yung dahon. Pag tinignan mo yung dahon sa mata mo, kaya mo dahon lang. Pero pagka ginamitan sila ng microscope, marami kang makikita din sa dahon na hindi nakikita ng iyong mata. Ganon ang 10 Commandments. Hindi lang siya yung letra, may espiritu pa siya. Okay? Kaya doon sila i-judge lahat ng tao. Okay, salamat. So, last 3. Last 3? Opo. So, ito na Tatay Perry. Ayos, ang masaya, no? Paki-expound lang po itong aking tanong. Ang tanong ay ganito. Si Mrs. White ay nagsalita sa pulpit. Yung mga Queen Esther na yan ay nagsasalita rin. Bakit po parang ibinatas ni Pablo sa bagong tipan na ang mga babae huwag magsalita sa church? Paki-expound lang po. Isa pa dudublihin ko na po dahil... Sige na, samantayin tayo kasi babalik ako dito after 20 years na naman. Ito, pag-expound lang po. Sabi ng mga reform, tayo ro ay mga kamatis. Bakit naman? At least hindi bulok. Umalis sa atin, bulok na tayo. Dahil baka mahawa, sila ay mabubuting kamatis, tayo ay masasama, bulok, kung mananatili sa atin, mahahawa sila. Ayun ang paki-expound ko ninyo. At sabihin mo tayo, ang inaalis kadalasan sa isang kain ng kamatis, yung mga bulok. Yung umaalis yun yung bulok. Di ba? Ang nananatili, yun yung healthy. Eh sila yung umalis, sila yung bulok. Ang sunod na tanong ko ay ganito. Sinabi po ba ni Mrs. White na kapag umalis sa mga bulok, lilipat sa Reformation, sinabi bang home church, halimbawa, Brisbane, Dawidian, meron po bang binabanggit sa spirit of prophecy na gano'n? Yun, maganda yan. Number of question yung babae. Nandun yan sa unang Korinto, 14:34. Yung mga babae ay mga himig sa iglesia. Alam niyo, nung ako'y bago pa lang, nung saksi. Sa saksi kasi, talagang bago sa amin ang babae mag-sermon sa pulpito. Kaya nung ako'y unang simba ko sa Adventist, nakita ko babae nagsasalita, parang natiturn up ako. Kasi ang diwanag yan eh. Unang Korinto, 14, 34, at 35. Ang sabi dyan, ang mga babae ay migsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang alamang bagay, magtanong sila
sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay isang babae magsalita sa iglesia. Yun. Yan ano. Nung ako'y nasa Palawan, nagulat ako. Tinanong din to. Bakit kung niya tinatanong? Sabi ng mga babae, kababaihan, first time nila mag-open. Kasi po, Brad, pinagbabawalan kami rito magsalita sa pulpito. Sa Palawan. Bawal magsalita yung mga adventist sa babae. Sabi ko, ano pa naman ito? Ba't umabot sa ganon? Kasi nga, hindi nila naintindihan yung kahulugan ni Pablo dyan. Unawain muna natin. Dito ba sa sinabi ni Pablo ay talagang bawal per se ang babae magsalita? Ganon ba ang ibig talaga sabihin ni Pablo? Kung yun ang ibig sabihin ni Pablo, dapat wala tayong mababasa sa Korinto rin na sinabi ni Pablo na ang mga babae ay nananalangin. Di ba pag nananalangin ka, nagsasalita ka rin sa iglesia? Tingnan natin yung unang Korinto muna. Chapter 11, verse 3. Yan, 11, verse 3. Sabi din ni Pablo, Korinto rin yan, sa iglesia sa Korinto. Dapat buwan, ibig ko ngang malaman na ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Sa verse 5. Verse 5. Talunan na natin yan. Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula sa ibang Tagalog, propesiya. Pag nagpo-propesiya ba, nagsasalita? Hindi. Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya din kung kanyang inahitan. So, diyan, yung babaeng nananalangin, nanghuhula o nagpapropesiya, hindi yun ang problema ng babae. Kasi sa Korinto, may mga babae na nananalangin at nagpapropesiya, nanghuhula. So, nagsasalita o hindi? Nagsasalita. Ba't sinabi ni Pablo doon sa Korinto na manahimik? So, hindi pa na yung pagsasalita per se ng mga babae ang problema. So, balikan natin, ano bang problema? Balikan natin yung Korinto. Bakit sinabi ni Pablo na wag salita? Ano bang sitwasyon nung sabihin ito ni Pablo? Ano bang sitwasyon? Ano bang pinag-uusapan? Para malaman nyo kung anong pinag-uusapan. Basahin mo natin sa verse siguro maganda basahin natin ito sa 29. 14 din. 14, kanina kasi 34, 35. Itaas lang natin. 29. Itaas natin. Ano pang pinag-uusapan dyan? Ba't kailangan tumahimik ang babae? Samantalang sabi ni Pablo, pwede pa lang manghula, manalangin, hindi nagsasalita. So ano bang problema dyan? Sabi dito sa 29. At ang dalawa o tatlo sa mga propeta ay magsipagsalita at ang iba ay mga siyasat. Dapat kung may ipinapahayag na anuman sa isang naupo ay tumahimik ang nauna. Pag binasa niya sa English, he, who, either two, lalaki ang pinag-uusapan dyan. Pagdating sa verse 3, hindi pwedeng magsalitang sabay-sabay ang mga propetang lalaki. Dapat tumahimik. So, hindi lang pala yung babae ang tatahimik, pati yung lalaki tatahimik. Ang pinag-uusapan pala rito ay kaayusan during the time ng service sa church na hindi magsabay-sabay magsalita. Sabi ng 29, 2 o 3 propeta magsalita. Yung iba, magsiyasat lang sa sinasabi ng propeta. O sa ay hatulan ninyo kung ano yung sinasabi. At ang may karapatan na humatol ng turo, walang iba kundi mga elder na lalaki. Diba yung qualification sa elder, may kakayanang magturo. So, pagka may propesya, nagsasalita ng propesya, at remember, ang babae kasama sa nagpapropesya. Diba, binasa natin kanina. So kasama sila dyan ang nagsasalita. Hindi sila tahimik. Kaya lang, sabi ni Pablo, huwag sabay-sabay. Kung may ipapahayag yung anuman, yung isa ay umupo at tumahimik muna. Huwag sabay-sabay. Okay. Now, pagdating natin sa
sa pinag-uusapan talata, yung iba magsalita ng propesiya, yung iba magsiyasat. Sisiyasapin nila yung sinasabi ng propeta kung according to the Bible. Yung ibig sabihin niya na magsiyasat. Yan ay trabaho ng mga elder na lalaki. Kaya pagdating doon sa 34-35, mapansin niyo, 34 and 35, ang mga babae tumahimik sa iglesia. Ibig sabihin, yung mga asawa ng elder, yung mga babae, walang karapatan sumiyasat sa sinasabi ng mga propeta kasi dumadagdag lang sila sa ingay. Naintindihan niyo? Hindi per se masama magsalita ang babae. Kung makikisabay lang sila sa pagsisiyasat sa sinasabi ng propeta, dumadagdag ang ingay. Magtanong na lang sila sa kanilang mga asawa sa bahay. Naintindihan niyo? Kaya hindi ko nagkakasala ang mga babae pag nagsisermon, nagtuturo sa church, kasi hindi masama per se yun. Magiging magulo lang at masama kung ating pangunahan ang mga elder. Kasi sila ang inatasan. Kaya nga dun sa ating General Conference, noong 2015 ba yun, sa San Antonio, Texas, pinag-usapan yung babae at inappoint na pastor na babae at elder. Di ba hindi inaprobahan yun? Ang elder lang at pastor, lalaki. Kaya lang, may ilang mga Adventist doon sa North America na hindi nagpapasakop sa polisiya na yan, mga kapatid. So, yan ang masasabi ko dyan. Hindi per se masama magsalita ang babae. Pero kung ang pagsasalita ng babae, hindi magpapakita ng pagpapasakop sa iglesia, lalo na sa mga elder, at ito'y magiging sandi para magkaroon ng kaguluhan, instead of kayusan, talagang manahimik ang babae. Kahit naman ng lalaki, pinapatahimik, sabi sa first 30, tumahimik din kung makakagulo sila. So that is discussing or talking about church order. Hindi yung karapatan na magpaliwanag o mangaral ang mga babae. May karapatan po ang mga babae. Okay, salamat po. So, isang po si Brother dito. Sige po, kung oras ay, ano po? 4? Okay, huli na. Last question. May isa pa. Sige. Ito po ay... Ayan, lalaki rin, di ba? Ito po ay Hindi lang babae. Sa atin po ba ay mali ang magsinungaling? Pag white lie, siguro pwede. Bakit po si Bawat Abraham? lahat. Bakit po si Abraham? Ayan. Nung magsinungaling, ang pinarusahan ng Panginoon, yung walang nakakaalam. At yung nakakaalam, pinagpala. Tsaka yung si Rahab, di ba? Yung dalawang spy, tinago ni Rahab si Caleb tsaka si Joshua. Asan yung dalawa? Hindi ko alam, pero tinago niya. Nagsinungaling din siya eh. Diba? So, pinapayagan ba ng Diyos yung pagsisinungaling? Minsan may nagtanong din sa akin, kapatid, paano ho kung oras na ng persecution, papatayin lahat ng Adventist? O kaya, hindi na yan, di ba yan? May nagtanong sa akin pala. Yung mag-asawa, papatayin ng asawang lalaki yung babae. Nagtago dun sa bahay ko yung babae. Babarilin yung asawa. Kumatok yung asawang lalaki may baril. Andito ba yung asawa ko? Papatayin ko siya. Nasabihin mo ba, andun sa taas, nagtatago. Kaya ganun mo ba yun? O sasabihin mo, wala dito. Pag sinabi mo naman yun, nagsisinungaling ka. Di ba, Brad? Yan sabi ni Abraham eh. Yan nangyari kay Abraham. Kay Rahab. Ngayon, ito po. Actually, yan ay isa sa mga komplikado at mahirap sagutin. Pero, may nakikita po ko dyan na yung tinatawag nating higher principle. Higher principle. Parang ganito. Sinabi ng Biblia, magpasakop kayo sa mga namamahala sa inyo sa gobyerno. Kaya tayo, magpapasakop. Pero pag sinabi ng gobyerno na huwag na kayong manguli ng Sabat, huwag kayong magsimba ng Sabado, magpapasakop pa ba tayo? Hindi. Kasi mas mataas yung authority ng Diyos kaysa authority ng tao. Ngayon, yung kay Abraham, kasi hindi niya inamin na asawa niya si Sarah. Kasi pag sinabi niya, papatayin siya. Kukunin yung asawa niya. So sa tingin niyo, ano ang mas mataas na prinsipyo? Na principle na dapat i-consider doon? Hindi ba
mas mataas na prinsipyo o batas ng Diyos yung pagpreserba ng buhay. Kaya pagka merong pumunta sa akin, papatayo ng asawa niya, pwede ko sabihin, wala dito ang asawa mo. Bakit? Kasi nagdiktas ako ng buhay. At sa mata ng Diyos, pag nagdiktas ka ng buhay, mas mataas yun. Kaysa sa masamang intensyon ng mga taong gagawa ng kasamaan. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi ikukumpara mo eh. Alin ngayon dito ang mas mataas na prinsipyo na susundin mo? Mas mataas na prinsipyo kaligtasan ng buhay. Di ba? So, nakapagligtas ka ng buhay. Yan ang tinatawag ng lesser evil o white lies. Nagligtas ka naman ng buhay, mas mataas naman yun na mas mahalaga sa Diyos. Then, the rest, the Lord will understand. Oo. Pero kung halimbawa, yung asawa mo, kumatok sa bahay mo, andun yung kabit mo, sasabihin, wala akong dito yung kabit. Ibang usapan mo. Okay po. Yan ang masasabi ko dyan. Kasi pag pinuro mo yan, papatayin, mahal ng Diyos ang buhay eh. Di ba? Ayaw na magbubutay ng dugo. Okay? Last question. Okay mga kapatid, last dito. Pasensya na po nung sa gusto pa kasi meron po tayo sinusunod na oras. Ano po? Sunod natin po, Sister Kate. Gusto ko lang po malaman kung banal na araw din po talaga yung linggo. Kasi may nagsabi po sa akin na tinawag din daw pong banal na araw yung unang araw. At nasa Exodus 12 verse 16 daw po. Yan, basahin natin yan. Exodus 12:16. Banal na araw, may unang araw, di ba? Ang unang araw at ikapitong araw. Dalawa yan. Sige, basahin natin. Exodus 12:16. Tapos, ano sabi niya? Kaya dapat, yung linggo ay sa Diyos yan. Di ba? Sige nga. Oo, kasi linggo daw, banal na araw eh. At 12:16. Meron ka pang susunod na tanong, sister? Sige. Anong magandang sagot niyan? At sa unang araw, ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw naman, magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa araw na yan, liban na sa nararapat gawin ng bawat tao na siya lamang ninyong gawin. Tanong dyan, sister. Tanong mo sa kanya, ano bang kapistahan ang pinag-uusapan dyan sa Exodus 12? Kasi yan ay tinatawag natin ceremonial law. Ano ba yung ceremonial law? Ang ceremonial law, kagaya yan, yan ay tinatawag yan ay Feast of Unleavened Bread. Kapistahan ng tinapay na walang libandura. Isi-celebrate ng mga Hudyo yan for 1 week, yung first day, yung unang araw, talagang Hudyo yan. Pero, first day of the month yan, hindi first day of the week. Okay? Halimbawa, ngayon, halimbawa, meron kayo ditong preparation. Ito yung unang araw, ay Sabado ngayon. So sabihin natin, this is the first day of the preparation. But not necessarily Sunday yan. Kaya ang tanong mo sa kanya, saan mo naman mabasa din na Sunday yan? Diba? Halimbawa, sa Bible, ang batang pinapanganak ay tutuliin. Diba? Ikawalong araw. So, hahanapin mo yung unang araw. Hindi lahat ng unang araw ay linggo, at hindi lahat ng batang pinapanganak, linggo lahat yung pinapanganak. So, this is the first day of the month. Hindi first day of the week. Kaya pipilit pa rin niya, hindi mo pa rin maiwasan magsabat. Kasi bukod sa unang araw, pati ikapitong araw, ba't hindi nagsasabat? Wait mo naman. Pero para maging tayo, totoo tayo sa Bible, sabi mo, hindi mo unang araw ng week yan, unang araw ng kapistahan ng buwan ng mga Hudyo. Buwan po yan. Kahit tinignan mo sa kalendaryo, di ba? Sa kalendaryo, day 1, day 2. Hindi pa laging pumapatak ng linggo yung day 1 sa kalendaryo, di ba? Yung day, pwedeng Lunes, pwedeng Martes, pwedeng Merkules. Yan yung ibig sabihin niya, kapatid. Sabihin mo, hanapin na sa Ten Commandments yung linggo. Okay? Sige po. Thank you. Thank you po. Okay.
Okay mga kapatid, so ang oras na po sir natin? Oras natin ay meron lang tayong 3 minuto at 2 oras. O, pagbigyan natin ng... Ito po ay may king. Ayan, si nanay. Naku, mahirap magtanong yan eh. Ganito, brother. Sige po. Yung aming anak ay may mga kaibigang napunta sa amin ay mga deform. Ano? Deform? Naku, ba't nakikaibigan ng anak mo? Sabi ko, bakit ba hindi kayo magtulda sa lansangan? Oo. Dito kayo napunta sa aming bahay. Gusto niyo kaming akiting mag-deform. Ay, reform. Deform. Punta kayo sa lansangan. Naku. Pabugin. Naku. Yung magay masama ang tanong kong iyon. Yung masama ba yung sinabi, yung pinalayas mo sila na wag kayo dito, doon kayo ano. Magtulda sa lansangan. Huwag na yung dito sa aming bahay sinasabihin ninyo si daddy na mali daw ang ng Seventh-day Adventist. Sa bagay, kasi nga, deform nga eh. Alam niyo, sabi ng Biblia, basahin natin dito, sa Ikalawang Juan, mga kapatid. Anong sabi dito sa Ikalawang Juan? Sa Ikalawang Juan, chapter 1, verse 10. Tignan niyo Tama yung ginawa niyo na tama yun. Kulang pa nga yung ginawa niyo sige, basahin natin. Sa Ikalawang 1, chapter 1, verse 10. Ito na, Tignan niyo ano sinasabi ng Biblia doon sa ginawa niyong pagpapalayas sa mga deform. Sabi ng verse 10, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi na ang anak na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Tama ang ginawa niyo. Di ba, Nay? Kaya sarap sa damdamin. Hindi kayo nagkasala. Kasala na sabi kong iyan. Hindi mo. Sabi nga, huwag niyong batiin eh. Sapagkat, sabi sa verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa masamang gawa. Kaya tama lang ginawa niyo. Huwag niyong batiin, awayin niyo. Sabi ko, huwag batiin. Nakakapuyat. Biro mo naman dadating sa amin alauna ng gabi kami himbing panahimbing. Saka sabihin niyo sa anak niyo, huwag makipagkaibigan doon. Kasi baka mamaya, hindi nga kayo nakuha, anak niyo naman. Brother, kami kakoy talagang nagre-reform. Hindi kami deform. Tama. Tulta kayo diyan sa lansangan. Opo. Sabihin mo sa mga tao diyan. Tama po kayo. Ayan. Ay, nililiwanag ko lang naman. Tama kayo, nanay. Kung ako hindi nagkakasala sa gayon. Hindi kayo nagkakasala. Mas magkakasala kayo kung patutuloy niyo. Salamat. Welcome po, Nay. Huwag niyo siyang batitin. Wag niyo. Okay, mga kapatid. Inaroy. Salamat, Lalilan. Sabi ko na nga pagkapahulihan talagang pasarap ng pasarap. Gusto magtanong. So, wala na po tayong oras. Opo, salamat. Kapatid, pasensya na po kayo kung kayo po ay hindi na... Last. Pagbigyan natin. Magsasara. Sa Facebook yan i-add nyo sa Facebook. Back to the Scriptures. Pwede kayo magtanong doon. Pang pinale. Pinale. Okay. Closing. Babalikan ko lang yung tanong ni Master. So, kung medyo according din yung ano ko Kasi yung in-order kong Biblia ng Katoliko. So, from Philippines to Italy. So, nabasa ko na yun. Then, nung mabibinyagan ako, nagpunta ako ng Roma, binigyan niya ako ng King James Version. Dahil ito nga yung gamit ng Adventist na pinakamalapit na salin. Pero kasi nga nabasa ko na yung buong Biblia, then binasa ko rin yung King James. Sa akin lang, hindi ako Bible expert, pero sa aking teorya, nagkakaiba-iba lang yung salin niya, pero yung thought niya ay iisa. Kasi yung Biblia ng Katoliko, pinababaw lang para maunawaan ng kasi yung mga sinuunang Biblia, malalalim na Tagalog. So, pinabababaw lang niya. Pero kung babasahin mo yung kasi ilang klase yung Bible ko ngayon, yung katulad yung binigay mong Bible ngayon. So, halos namamarehas lang yung thought niya. Yung thought niya iisa. Tama naman. Yun lang yung... ang problema ng Brad sa Biblia Katoliko, yung Old Testament nila, may karagdagan na 7 aklat. Yung tinatawag na Apocrypha. Pero yung New Testament sa Catholic at sa 10, pareho lang 27 books. Yun ay hindi tanong at karagdagan. Karagdagan. Thank you, Bro. Thank you.
Okay, salamat mga kapatid. Sana po na-bless ko yung lahat. Na-bless ba kayong lahat mga kapatid? Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon at sana po hindi ito ang maging huli nating pagkikita, no? Na sana'y makabalik tayo dito sa mga susunod na pagkakataon. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. God created the universe or the earth out of po ay tumutukoy sa isang banal na gaw. Creating of bread o pagpuputol-putol ng tinapay. ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa, no?